Pag sinabing renew your mind, this mind, stop agreeing with the inner critic or the lies of the enemy. Filter your thoughts through the truth of God's Word. Kaya, kasi ang devil, minsan sinasabi niya sa'yo, wala ka na. Huwag kang maniwala sa Diyos. Tignan mo, ang dami mo utang ngayon. Tignan mo, pinabayaan ka. Tignan mo yung mga anak mo, wala kang mapadala. Huwag kang maniwala dyan. Sabi ng Diablo minsan. Lalo ka nahihirapan. Simba ka ng simba, pero buhay mo, ganito. Laging tinatarak ng Lord ay ng Diablo sa buhay, sa isip mo yan. Kaya, stop agreeing with the inner critic of the lies of the enemy. Which is the enemy? The devil. Sinasabi niya, maka-Diyos ka, nagsisimba ka, ba't ganyan pa rin ang buhay mo? Yan ang devil. Lord, ang tagal na ng prayer request ko, pero hindi ko na natanggap. Yan. Tapos sususutan ka ng devil, hindi naman kaya totoo ang God. Pinabayaan ka kaya ng God, kaya ganyan ka. Ganyan ang susut ng devil. Buti umalis ka na sa simbahan na yan. Ganon din ang buhay mo. Ganyan ang susut ng devil. Kaya renew your mind for that. Pag sinabing renew your mind, it means renewing of mind, yung changing of mind, metanoia. Iba yung changing, Pag changing of mind, yung change of mind, minsan yung changing of mind, yung magbabago ka na lang bigla sa schedule mo, kaya, hindi na kaya ako pumunta, change of mind yun. Pero iba naman yung metanoia. Pag sinabing metanoia, a transformative, change of mind. Yung ita-transform mo yung mind mo sa kabutihan ng Lord. Hindi yung lagi ka nag-change mind na pabago-bagong isip mo. This is transform. Pag sinabing transform, iba yung change, Transformative change of mind. Change of mind. Kaya, pag sinabing change of mind, metanoia, kailangan, pag transform mo yung isip mo, papunta kay Lord, huwag ka nang babalik sa dati mong ginagawa. Dati mong iniisip na critic ng Diablo, na lagi mong iniisip, hindi naman totoo ang Diyos, sabi ng enemy. Tignan mo buhay mo. Yung mga ganon. Hindi. Alisin mo sa isip mo yan. Always trust God. Kaya nga sabi nila, when you pray, receive. No. When you pray, believe and receive. Yun na. Amen? Believe muna, yung gitna. Huwag mong alisin yung gitna. Kasi yung iba, nagpipray sila, pero after that, the next is, they want to receive. Ayaw nila mag-believe. Pray, receive, and believe mo. And believe. Yun yung secret sa pag-pray para ma-receive mo yung ano mo. Yung tinatanggap mo. Kailangan meron kang believe. Amen? Kasi lahat naman ng tao, to see is to believe. Wala sila sa believe before you see. Ang gusto nila, to see is to believe. Gusto nila makita muna nila para maniwala. No, that's not that's the way of God, Ang way ng Panginoon, mag-believe ka wala bago mo may-receive. Amen? So, number 2, letter B, stop performing, Stop performing. Rest in the finished work of the cross. You do not have to hustle for God's love or human approval. Kailangan yung finished work na ginawa ng ating Lord sa atin, kailangan doon tayo manahan. Huwag sa sariling huwag sa sariling karunungan natin. Pag sinabing finished work, yun yung ginawa ng Lord sa atin para iligtas tayo sa cross na siyang gumawa. You do not have to hustle for God's love or human approval. Kaya huwag tayong magpa-hustle na sa ibang opinion ng iba. Lagi tayong mag-trust sa Lord kung ano ang ginawa niya sa atin. Amen? Last, daily declaration. Ano yung daily declaration mo sa buhay mo? Encourage yourself to replace negative self-talk with God's truth. Reminding yourself, I'm a master of peace, fearfully and wonderfully made, deeply loved by God. Lagi mong remind sa sarili mo na nilalang ka ng Diyos, masterpiece ka niya. Mahal ka ng Diyos. Replace the negative self-talk in your mind. Lagi mong isipin na anak ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Matigas lang ang ulo mo, kaya ganyan ka. Kaya ganyan ang buhay natin minsan. Matigas lang ang ulo natin, ayaw natin magpasakop sa Diyos. Ayaw natin isurrender lahat. Nagsusurrender lang tayo 10%, pero yung 90% tayo ang gumagawa.
So, surrender all. Sabi nga sa kanya, I surrender all. Yes. Amen? So, palapalan mo lang natin Diyos sa mga